Kinakabahan ako kasi dati akong pulis at naging hepe ng PNP si General Torre, and never akong nakadaupang palad ng isang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Kaya kauna-unahan sa pagkakataon sa buhay ni Top 1 na sa ganito pang kaparaanan, makakausap ko ang dating PNP chief. Walang iba kung hindi si General Nicolas Torre na ating pong bisita sa oras na ito. Hindi ko na po patatagalin. Marahil wala pong mga Pilipino ang hindi po nakakakilala sa kanya. Katulad po ng sinambit natin kanina, isa sa pinakaminahal ng mga Pilipino, ngunit isa rin po sa pinakakinagalitan ng ilang mga Pilipino. Let's welcome Police General Nicolas Torre III. Yan. Sir Top 1, magandang gabi sa inyo at magandang gabi sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin ngayong gabi. Nako, nahihiya po ako, Sir General, kasi dati po akong pulis, sir, kaya nahihiya po akong tawagin niyo ako, sir. Come on. You earned it. You served we served with honor. Medyo hindi nga lang po naging maganda yung serbisyo ko kasi natanggal po ako sa pagkapulis, sir. Hindi po ako nakapag-submit ng salin dahil ginusto ko. Pero isingit ko lang ito, dati po akong tao ni namayapa pong si Colonel Arthur Masungsong, class 97 po. Ngayon, sir, bigyan ko po kayo ng pagkakataon sapagkat napakaganda po nitong advokasya po ninyo na labanan ang mga bully. Ako po, naging biktima po ako ng bully nung kabataan ko, kaya galit po ako sa mga nambubully. Tungkol saan po ba ito pong isinusulong ninyong activity para po sa November 16, diyan po sa Greenfield City, Santa Rosa City? Yes, brother in arms. Ano bang gusto mo? Master? Si Master. Top 1 lang po, sir. Top 1. Top 1, hindi lang ikaw at hindi lang iilan ang naging biktima ng bullying. And the statistic shows that more than half of our youth sa kanilang elementary, high school ay naging biktima ng bullying one way or the other. At ako, sa tingnan nyo naman, sa kulay kong to, talagang ma-imagine nyo anong klaseng pang bubuli ang aking inabot dahil natural, ang mga maiitim nga ay nagiging, di ba, pag nasa mga popular media natin noon, TV, pag sitcom, makikita mo, ang pag maitim ka, ay ikaw yung tampulan ng slapstick jokes, slapstick comedy, di ba? So, naging stereotype yan eh. So, hindi lang iilan, more than half ang nabubuli sa ating mga kabataan. Na-experience ko, na-experience ng mga anak ko, at na-experience na marami nating mga kababayan. At nakita ko rin, na-experience ko na medyo napakahirap. Kahit nasa parents ko nga, hindi ko maikwento before na nabubuli ako. Ang anak ko nga, nalaman ko lang na nabubuli siya nung one time umuwi siya na may crack ang kanyang na namamaga ang kanyang kamay dahil yun pala, inasuntok niya na yung classmate niya na nambubuli sa kanya dahil hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. So that's one thing na tumanim sa isip ko. Kahit na nung chief PNP pa ako, isa ito sa mga on the pipeline na advokasya na unfortunately, bago ko may surface talaga, full blast, nawala ako sa pwesto. Pero ito ay naging part na yung naalala nyo, yung nang pinopromote ko ang 911 na baguhin yung dagdagan, yung choices doon sa automatic voice recording. Press 4 kung gusto nyo lang ng kausap. Ang press 4 na kung gusto mo lang ng kausap, para sa lahat yon na hindi makapagsalita dahil suicidal na, nabubuli, may malaking problema. Yon, may mga nakipag-usap na ako sa mga sana ay mga NGO at mga POs, People's Organization, at saka mga government entities din na mag-provide ng mga sasagot sa choice na yon. So, yun, nakita ko rin na ang bullying hindi lang sa mga kabataan kundi sa mga adult din. At hanggang sa ako'y chief PNP na, di ba, sa workplace, ay nakakatanggap pa rin ako ng bullying. At ang bullying kasi hindi lang ginagawa physically at personally, kundi sa ngayon ay usong-uso na rin ang cyberbullying. Yes, sir. Sir, pasensya na po kayo, sir, kung medyo magiging critical yung mga questions ko sa mga susunod na pagkakataon. Ano po? Kasi may mga umi-issue po dito sa advokasya po ninyo na ito. Alam naman po natin kung sino-sino po yung mga galit po sa inyo, mga Duterte supporters. At sinasabi po nila na ito daw po ay bahagi daw po ng pamumulitika ninyo. At dahil daw po kayo'y naghahangad ng mataas na elective position sa hinaharap. Ano pong masasabi nyo sa mga ganung kaisipan ng ilan po nating mga kababayang Pilipino? Kasi sa paniniwala ko po, talagang makatotohanan po itong inyo pong layunin dito. Pero yun nga po, pinapakalat nila na pamumulitika daw po itong ginagawa ninyo. Well,
lahat naman ng serbisyo publiko pwedeng kulayan ng politika di ba? So, nasa kanila yan. Lagi namang advance mag-isip ang mga yan. Kaya wala na tayong magawa dyan. And it's one indicator na dapat ipagpasalamat nila. Kahit na anong sabihin nila, kahit na anong gawin nila, they can do it freely. Kaya tayo ay masasabi natin dito sa bagong Pilipinas, under sa ating presidente, buhay na buhay ang demokrasya. Buhay na buhay yung kalayaan natin na magsalita. Ikumpara ngayon sa kanilang iniidolo, sa panahon ng kanilang iniidolo. Di ba? Kaya ba nilang gawin yan? Di ba? So, pwede nating ibalik sa kanila, i-back to you natin sa kanila yung mga sinasabi nila na yan. Sir, talagang medyo masiselan tong mga tanong ko Pero tandaan po ninyo ito, sir. Napakalaki po ng paggalang ko sa inyo. Supporter niyo po talaga ako. Nung unfortunately, naalis po kayo sa posisyon, sumama po talaga loob ko at in-express ko po rito sa aking programa. Sa napakaraming pagkakataon, yung pangyayari po na yun. May mga nagalit nga po sa akin ng mga sumusuporta sa ating Pangulo, pero wala po akong pakialam kasi sa paniniwala ko, karapat-dapat po kayo sa posisyon. Pero ganun pa man, sir, ito po kasi yung sitwasyon. Sinabi niyo po na sa panahon po natin ngayon, bagong Pilipinas, malaya pong nakakapagsalita ang lahat ng mga Pilipino. Pero, again, DDS na naman po ang tutukuyin ko dito. Si Jun Abines, yun po yung nire-raise niya ngayon na kung malaya daw po ang pananalita ng bawat Pilipino, bakit daw po siya nakasuhan at ngayon po kumakaharap po sa seryosong kaso na sa paniniwala po namin, nag-ugat po iyon sa isinampan niyo pong kaso, sir. Loko pala siya Opo. Natural. May freedom of expression pero may limitation yan. Hindi naman pwede yan. Kung siya ay murahin ko rito ngayon, ano sasabihin niya? Di ba? I just don't like to tit for tat. Alam nyo, I feel that he did something wrong against me. So, anong ginawa ko? Sumandal ako sa batas. Diba? Nagreklamo ako sa korte, pumunta ako sa piskalya, nagtaas ako ng kamay, inimbestigahan ako, nagpa-imbestiga ako, question sa judge na pinag-applyan namin ng search warrant. So, ginrant ng judge. Hinanap ang kanyang mga devices na ebidensya sa aking reklamo. O ngayon, tinamaan siya ng kaso. Magre-reklamo siya. Abay, kumuha siya ng abogado. Daldal siya ng daldal. Hindi niya alam ang responsibilidad niya. May limitation ang lahat. Hindi naman pwedeng absolute ang freedom of expression na yan. Yes, sir. Hindi naman yan gaya nung dati na pagkritiko ka, di ba? May journalista nga hanggang ngayon di ba? Nung panahon ng boss niya, may journalista kritiko ano nangyari. Ilan ang mga journalista na hindi kinasuhan pero wala na ngayon. Di ba? Yun ang sinasabi natin demokrasya. Ipagpasalamat natin sa bagong Pilipinas, demokrasya yan. Kasi binibigyan ng lahat ng pagkakataon na depensahan ang sarili nila diyan sa proper forum na hindi nila pwedeng masabi sa nangyari sa panahon ng kanilang idol to persons, di ba? Less guilty than them. Mga innocent tao kung tutuusin. Sir, ako na po babanggit dun po sa journalist na wala na po ngayon. Si Percy Lapid po yung tinutukoy po nila. Di ba po ba? Nung panahon po ninyo, nakapagsalita po kayo na soon, maaaresto ito pong si Gerald Bantag. Pwede niyo po ba kami, sir, bahagian kung hindi naman po makakasama sa isinasagawang operasyon ng ating kapulisan? Kung may pag-asa pa po ba na maaresto si Gerald Bantag? Kasi hanggang sa kasalukuyan po, parang maila po ang katarungan para po kay Percy Lapid. Well, hindi ako nagkaroon ng mahabang oras na sana ay kailangan natin. Pero okay, naniniwala naman sa current PNP leadership under kay General Nartates na they will be able to do it. Gagawin nila yon at yun ay isang trabaho at isang obligasyon na kailangan gawin dahil ito ay pinag-uutos ng ating batas at ito ay dapat sundin. Mandamiento de arresto yan warrant of arrest, utos na isang huwes yan. Medyo chismis tong tanong ko, sir. Okay po ba kayo ni Sir Lieutenant General Melencio Nartates Jr.? Kamusta? We work together at okay naman, smooth sailing naman ang trabaho namin noon at well, may mga intervening factors lang talaga na kaya ako'y naalis at siya ay nalagay sa pwesto. Pero personally, I don't think na meron kaming problema. Opo. Sa ngayon po, sir, ano po yung working relationship ninyo sa PNP? Well, ako'y nagko-comply sa araw-araw na ginagawang accounting online ng ating personal holding and accounting unit. So every day I call the designated officer or the designated officer calls me and nag-checking attendance tayo.
we are complying with it. Mayroon pong issue ngayon, sir, na kumakaharap sa lipunan po natin ngayon dahil dito po talagang naging sikat po kayo dahil tingin ko wala pong nakagawa o makagagawa. I hope so. May makagawa dito kay dating General, ngayon Senador Ronald De La Rosa. Kasi kayo po yung nanguna ng pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte. Kung hindi po dahil sa inyo, marahil baka hindi po nangyari yon. Ang tanong po ng ilan po sa ating mga manonood, sir, pwede po ba daw kayong mag-lead sa if ever na labasan ng warrant of arrest si Senator Ronald De La Rosa ng ICC? First and foremost, let's cross the bridge when we are there. Siyempre, ako yung police officer, pwede ako mautusan yan. Pero I don't think na ako lang makakagawa niyan. Nagkataon lang siguro ng mga panahong yon kay Duterte, kay Kibuloy na, well, ako nautusan at nabigyan tayo ng pagkakataon na gawin yon. So, ginawa natin. Ako naman ay naniniwala that there are 220,000 policemen in the Philippines right now, sa PNP right now. And hindi ako indispensable. Wala naman, may isa ako sa napakaraming mga pulis at alam ko marami dyan ang mga magagaling din na pulis sa pangungunan ni General Nartates na pag binigyan ng pagkakataon at binigyan ng tamang opportunity na ipakita ang kanilang galing, gagawin nila yan at magagawa nila yan. Hindi ako indispensable at mawala man ako dyan at nawala nga ako sa PNP, hindi naman gumuho ang PNP. So I think tuloy ang buhay dyan pag nabigyan sila ng utos na i-implement ang warrant of arrest, if ever na warrant of arrest ay ma-finalize na, mangyayari yan, magagawa yan. Thank you for that, sir. Ito, sir, maraming beses na po namin itong napanood, napakinggan sa mga interview po sa inyo. Pero ulitin ko lamang po, sir, kayo po ba ay walang sama ng loob sa ating Pangulo sa nangyari po sa inyo pong almost or 80 days or 81 days na pamumuno bilang Chief PNP? Well, sa ngayon naman, I have a very good working relationship with the President. Ang aking respeto sa kanya ay hindi naman nagbago. Ang aking kahandaang sumunod sa kanyang mga utos ay hindi rin naman nagbago. At sinabi niya naman sa kanyang last na podcast where he mentioned me is satisfied siya sa trabaho. Nagkaroon lang talaga ng policy differences with the NAPOLCOM sa mga namumuno sa NAPOLCOM. Nagkaroon kami ng policy differences. So as the Commander-in-Chief, he deemed it necessary to separate us para hindi na kami nagkakaroon. Ma-resolve muna temporarily yung differences na yun. So it's fine with me because the Commander is always right and the Commander's orders must be followed. Yes, sir. Sir, kaugnay po ng nabanggit yung pong podcast ng ating Pangulo, sinambit niyo nga po doon na talagang hanga po siya sa inyong kagalingan, talento, at hinahanapan daw po kayo ng tamang posisyon para po mag-fit doon po sa inyong talento. Sa ngayon, sir, meron na po bang alok po sa inyo? Kasi yan po talaga ang hangad ng mga supporters po ninyo ngayon. Ako po isa po doon na we are hoping na soonest possible time, sayang ang talent ni General Torre, sana mabigyan po ito ng posisyon. At meron po ba sa ngayon na alok po sa inyo? Sa ngayon ay wala pa. Wala tayong orders, wala pang orders. Kung may mga talks man dyan, I would invoke executive privilege muna. I will liberty to discuss all of those things. Pero wala pa akong orders hanggang sa ngayon. So I'll just wait for the next order of the President. Kung ano man ang gusto niyang gampanan kong gampanin, anong role ang gusto niyang gampanan ko, I'll always be ready to serve because andito tayo, public servant pa rin, part pa rin ako ng gobyerno at ready to follow the orders of the President. Yes, sir. Sa mga nakalipas, sir, na araw, meron po kayong mga napuntahang pagtitipon at syempre, alam niyo naman po, sir, na sa politika meron pong kulay at yung kulay po na napuntahan ninyo, sinasabi na dilaw. Ano po ang masasabi ninyo sa ilan sa mga nagsasabi na kayo daw po ay pumapanig sa dilaw sa ngayon? Alam niyo, may team ako. May team. Ayan ang kulay ko. Pero ang sa akin lang is, yung sinasabi nilang yung parang gathering ng Liberal Party ay yung sa kanilang kung walang korap, walang mahirap, launching, parang relaunching, something like that. Ako'y pumunta ron dahil ang isang kaibigan ko na natulungan ko na taga Masbate na sinalanta ng bagyo ay nandun. At pagkatapos nakita ko sa program, uy, andito si Congressman De Lima at saka sina Senator Kiko. Parang magandang puntahan at mapakinggan, matingnan ang kanilang advokasya kung ano man ang kanilang sinasabi because
Well, part of the government, mga gobyerno sila eh. Gobyerno rin naman ako eh. Matingnan, bakit? Meron bang kontra sa kasabihan na kung walang korap, walang mahirap? Meron bang kumukontra dyan? Hindi ba totoo yan? At ang anti-corruption advocacy, meron bang gustong tumutol sa mga ganyang klaseng advokasya? So, open tayo sa lahat ng ideas. Kaya napunta ako ron. Pero hindi ako member ng Liberal Party. Nagkaroon sila ng oath-taking doon. I just watched them. I just clapped and applauded them. Pero hindi ako pwedeng sumali doon sapagkat alam naman natin ang status ko as an active police officer. Yes, sir. Sa totoo naman, sir, maraming kulay po ng politika sa ngayon. May dilaw, may pink, may pula, may puti, may blue. Pero to be honest, mukhang galit lamang po sa inyo, berde. Ngayon, sir, meron pong kaibigan kayo, perhaps, madalas na interview din po kayo, si Professor Richard Heydarian. At isa po sa mga tumatatak sa isipan ng mga supporter po ninyo, yung kanyang sinasabi, na kayo daw po ay fit para po even maging presidente. Ano pong masasabi nyo, sir, sa komentaryo na yon ni Professor Heydarian? Ako yung nagpapasalamat kay Richard sa kanyang napakalaking tiwala sa akin. Ako po. Pero alam nyo, ang politika kasi is something that bago pasukin ay dapat pag-isipan ng hindi lang 100 beses, kundi paulit-ulit na 100 beses. Una-una, wala akong pera para dyan sa adventure na yan. At ang aking retirement benefits ay hindi ako naniniwala na magkakasya at magsasapat para i-finance ang aking pangarap na yan. Kaya, you know, it's a good thing na ako'y na-recognize ng ating mga kababayan, ni na Richard at ang kanyang mga kaibigan para sa ganyang posisyon. Pero sa ngayon, wala sa isip natin yan. Ikwento ko na sa etap 1, nung ako'y ma-promote ng 2-star general, nung ako'y chief ng CIDG. Ang naging part ng program ng ating donning ceremony, nung formal wearing of the ranks, donning ceremony, ay pinipili ang isang representative sa isang pamilya para magsalita ng kanilang experiences bilang ano ba ang masasabi nila sa kanilang experience bilang ang tatay nila ay isang pulis na ngayon ay naging 2-star general na. At ang napili doon ang aking panganay. Sa dinami-dami ng kanyang sinabi, nung matapos ang kanyang sinabi, kinlose niya ang kanyang sinabi sabi niya. Pero isa lang naman talaga ang aking maalala sa aking tatay. I grew up missing my father. So, that's one thing na pinag-iisipan ko. Yes, sir. Is it worth it na after all these years, 20 years old, ako ay naging pulis. Hanggang ngayon, 34 years later, pulis pa rin ako. Yes, sir. Nagkaroon kami ng anak, 31 years old kami. Yes, sir. And now, my children are already adults na hindi ko nga nakita ang kanilang paglaki. So, sa pag-retire ko na to, if ever na matapos na itong serbisyo ko na to, yes, sir. Gagawin ko pa rin ba ang trabahong ito at para saan? Bakit pa? Kung sila naman ay may kanya-kanyang mga buhay at ang pensyon ko naman sigurado kayang-kaya kong mapagkasya para sa sarili ko. Ba't pa ako magtrabaho ng pagkahaba-haba pa at pagkatapos ang next job mo na paano ka nang mag-exit sa mundong ito, paano ka nang mamatay ng peaceful? I don't think na madaling desisyon yan. Kailangan pag-isipan ng 100 beses. Yes, sir. Sir, may mga kumakalat kasing balita na iba-iba yung petsa ng inyong pong retirement. May nagsasabi 2027. Although personally, alam ko po ito, pero meron nagsasabing 2026. Sa inyo na po mismo manggaling. Kailan po yung compulsory age of retirement po ninyo, sir? Sa PNP? I was born in 1971. That means I will retire compulsorily at 56 years old. In 2027. 2027? Yes. Yes, sir. Ibig sabihin, sir, yung status po ninyo na 4-star general, mananatili po yan until 2027 hanggat hindi nyo po naiisipan na mag-optional retirement. Yes, kung hindi ako mag-optional or hindi ako i-dismiss ng kung anumang ahensya ng gobyerno na may disciplinary powers over the PNP, hanggang 2027 ako. But, I'm thinking of, the options and kung ano ang nakakabuti sa aking organisasyon, which is the Philippine National Police. Hindi ko naman i-hostage ang Philippine National Police para lang sa aking kung ano man ang personal na choices ko. Hindi. The organization should always be bigger than any individual member.
Lalo akong humahanga sa inyo, sir. Pero ito na, sir. Hindi ko na po kukunin yung masyadong matagal na oras po sa inyo. Alam ko pong busy na busy po kayo. Pero last question na po ito. At ito na po talaga yung damdamin ng marami po ninyong mga supporters. Isa po ako doon. In fact, sa pangyayari po na pagkakaalis po sa inyo bilang Chief PNP, agad po akong lumikha ng Facebook page or group para po hikayatin kayo. Sabihin ko na po ito ng personal sa inyo na tumakbo po sa darating po na 2028 bilang senador. Tingin ko marami po kami, sir, na nananawagan ngayon. I believe mahigit 1,000 din po ang nanonood sa atin at makakapanood pa nito. Same sentiments po sa akin. Baka, sir, pwede nyo naman kaming pakinggan kung sakasakali. Ano po, sir, ang masasabi nyo sa sentimento po namin na yan? Na sa ngayon kasi, sir, medyo disappointed po talaga kami dahil ang dami pong mga nalilink na mga senador and former senators sa mga anomalya sa ating lipunan. And we are hoping na merong integridad na papalit sa kanila. At sa tingin po namin kayo po yun. Ano po, sir, final message po ninyo sa mga plano po ninyo, sir, sa hinaharap, and sana wag niyo pong alisin yung pagkakataon na makapagsilbing muli. Although alam po namin na bilang pulis, malayo po kayo lagi sa inyong pamilya, pero alam din po namin na malapit din po sa inyo ang pagsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Once elected, at naniniwala kami na mananalo kayo regardless kung kayo po'y sinasabi niyong walang pera, ang desisyon lamang po ninyo kasi talaga ang hinihintay namin. Parting message, sir, para sa ating mga manonood po. Maraming salamat, Tapuan, at sa ating mga taga-suporta sa inyong patuloy na suporta sa akin at sa inyong paniniwala sa aking kakayahan. We'll get there. We'll decide on it when the time comes. Sa ngayon, ang ating focus ay patuloy na pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Gaya halimbawa nitong this coming Sunday, November 16, nakita ko, maraming salamat sa suporta mo at sa mileage na ibinibigay mo sa ating takbo laban sa mga bully. November 16, 5 a.m. sa Greenfield City, Santa Rosa. At palagi kong gustong sabihin din sa ating mga kababayan, naintindihan ko ang pagkakaiba natin lahat. Ang Pilipino talaga, kaya nga, ang nakikita ko mga criticism sa akin ng iba-ibang mga kababayan natin from all over the Philippines, from all over the world actually, and from different walks of life. Isang indikasyon lang ito na napakaganda pa rin ng demokrasya sa ating bansa, buhay na buhay at talagang na-enjoy na bawat isa, kaya nakakapagsalita tayo ng ganito. Ang isa lang na nakikita natin is that yung ating mga pagkakaiba ay naglalagay ng mga dibisyon ng pagkakawatak-watak sa atin. Ang isang pangarap ko bilang serbisyo publiko, bilang public servant, bilang isang pulis, ay makita ang ating mga kababayan at mahanap sa bawat isa sa atin, bilang Pilipino, na sa mga pagkakaiba natin, pwede nating hugutin ang ating lakas ng pagkakaisa at ang ating pagiging malakas mula sa ating pagkakaiba. Hindi ito ang dapat maging choice, hindi ito dapat maging rason ng ating pagkawatak-watak. So again, maraming salamat sa gabing ito. Sana, ulitin ko, sa ating pagkakaiba, makukuha natin at mahuhugot natin ang lakas ng ating pagkakaisa. Maraming salamat po muli. Maraming salamat, Sir General Nicolas Torre III, sa inyo pong panahon na ipinaunlak sa aming programa. Sana wag po kayo madala, sir, kay Tapuan. At mag-iingat. Yes, Tapuan. No problem. Anytime. Gabayan po kayo, sir, palagi ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong panahon. Salamat. Yan, napakinggan po natin si General Nicolas Torre III, mga tol, ano? At napaka-humble talaga ni General Torre. Pero ang pinakahinahangaan ko sa kanya, mga tol, yung kanyang tapang. Napakatapang ni General Torre. At salamat sa lahat po ng ating mga nakasama sa programang ito, mga tol. Hindi ko masyadong kinuha yung oras ni General Torre kasi busy talaga siya. In fact, na-traffic pa nga siya, humabol lamang sa ating programa at marami silang mga ginagawa pa sa ngayon dahil in preparation dito. Ito mga tol, uulitin ko lamang takbo laban sa mga bully. Kung kaya po nating magpa-register, register na po tayo. At dumalo sa November 16 at 5 in the morning sa Greenfield City, Santa Rosa City, Laguna Province. No? Suportahan po natin ang advokasya na ito laban sa mga bully. Once in our lifetime, tingin ko nabully tayo eh. Pero higit sa lahat, part po ng Run for a Cause na ito, yung part po ng proceeds nito, ay itutulong sa mga napinsala po o mga naging biktima po ng kalamidad sa nakalipas po ng mga bagyo. Kaya sana maging successful po ang event na ito and magkita-kita po tayo
Bagamat ako po'y hindi pa rin sigurado kung makakadalo pero sisikapin ko na makapunta. Nagkaroon kasi ng mga biglaang pangyayari dito sa bahay eh. Yung mga aso namin nagkasakit eh, ang laki po ng mga nagagastos ko ngayon. Kaya babalansehin po natin yung mga bagay-bagay ano. Maraming salamat mga tol. At again, pasensya na. Hindi na tayo nagtanong pa ng mas maraming katanungan kay General Torre dahil ayoko pong kunin ng masyadong mahaba yung kanyang panahon. Pero tingin ko naman, sapat na yung pinakagusto po nating marinig. Ang tingin ko naman, bagamat hindi binigyan tayo ni General Torre ng kasiguruhan, pero yung kanyang sinasabi na mahal niya yung paglilingkod para sa ating mga kababayang Pilipino, tingin ko senyales po yun. Na baka kinalaunan, pakinggan niya tayo para sa ating panawagan na lumahok po siya sa isang elective position. Ako, personally, ang gusto ko po kay General Torre, senador muna. No? Kailangan natin ng matapang at magaling na senador sa 2028. Lalong-lalo na ngayon na may mga issues ang ilang mga senador. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Salamat sa mga nakasama po natin. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.